Okay, so tara na. Balikan natin ang isang taong grabe, punong-puno ng aral, ng mga pagsubok at, sa huli, tagumpay. Ito yung kwento ng mga biyaya ni Paolo noong 2025. Alam nyo, lahat naman siguro tayo may isang taon sa buhay natin na parang yun yung turning point. Yung taon na nagbago ng lahat. Para kay Paolo, ito yun. Pero teka, bago natin alamin kung bakit, tingnan muna natin kung saan ba siya nagsimula. So sa simula ng 2025, yung diskarte ni Paolo, simple nang, subukan ang lahat. As in itapon lahat ng pwedeng itapon sa pader at tingnan kung ano yung didikit. At sinabi kong lahat ha, as in lahat talaga. Okay, tingnan nyo to ha. Real estate, mga salon, beauty products, tapos biglang, gyms at martial arts, Krav Maga pa. Roofing at woodworking, meron din. Skydiving reports, check. Pati pag-publish ng librong pambata, sinubukan niya. Travel agencies, coaching, grabe di ba? Imagine, sa umaga nag-i-email siya about sa skydiving, tapos sa hapon, magpipitch na siya para sa travel agencies. Walang preno, yan talaga yung tinatawag na hustle. Pero ito yung masakit na katotohanan, 'di ba? Kahit gaano ka kasipag, kahit anong 110% ang ibigay mo, hindi yung guarantee na may resulta agad. Buwan-buwan siyang nagsisikap, pero yung resulta, wala. Malapit pa rin yung tagumpay na hinahanap niya. At dito na pumasok yung tinatawag nating mahabang tagtuyot. Yung bang pakiramdam na parang nagtatanim ka sa disyerto, lahat ng effort, lahat ng pagod, parang walang bumabalik. Okay, para mas malinaw, tingnan natin yung mga numero. Kasi aaminin natin, numbers don't lie. Setyembre, ang benta niya, $1,500. Buong buwan yan ha. Tapos, sa Oktobre, umangat naman ng konti, naging $3,803. Pero isipin niyo yon, ilang buwan na siyang kumakayod, pero yun lang ang resulta. Ang sakit nun, di ba? Talagang nakaka-frustrate. Pero sa gitna ng lahat ng yan, sa gitna ng frustration sa trabaho, may isang bagay na nagpapanatili sa kanya na buo. May tracker kasi siya. At noong March, ang nakasulat, hindi sales, hindi deal, ang nakasulat, lingap, niyakap ang mga bata. Dito mo makikita kung ano talaga yung importante. Dito siya humuhugot ng lakas. Hindi sa komisyon, kundi sa mga simpleng bagay na ganito. So, ito na yung tanong. Pagkatapos ng ilang buwan na puro kayod pero halos walang resulta, ano na? 'Di ba? Kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, anong gagawin mo? Susuko ka na ba? Tingnan natin kung anong nangyari kay Paolo. At dito nagbago ang takbo ng kwento. Mula sa matinding tagtuyot, biglang bumuhos. As in, bumuhos talaga ang biyaya. Ito na! Tingnan niyo yung numerong yan. $105,450.94 sa isang buwan lang. Yan yung benta niya ng Nobyembre. Grabe! Ulitin ko ha, mahigit $100,000 sa loob ng isang buwan. Hayaan lang nating mag-sink in yan sandali. Para mas maintindihan natin kung gaano kalupit yung pagbabago, tandaan nyo, yung Setyembre at Oktobre, kung pagsasamahin mo, yung benta niya a little over $5,000 lang. Tapos pagdating ng Nobyembre, isang buwan lang yan, boom! Mahigit $105,000. Grabe yung talon, di ba? Halos 20 times ang itinaas. Siyempre, yan yung tanong nating lahat ngayon, di ba? Paano? Paano nangyari yun? Anong nagbago? Tsamba lang ba to o may sikreto ba sa likod nito? Well, yung sagot pala, hindi lang yan tungkol sa sales strategy. Hindi lang yan tungkol sa technique. May mas malalim, mas personal na dahilan. Isang bagay na nagsilbing angkla niya. At eto na yung sikreto niya, ang Blessings Tracker. Ano to? Simple lang, isa siyang journal. Dito niya isinusulat araw-araw, hindi lang yung mga panalo sa trabaho kundi lahat, as in lahat, ng bagay na pinagpapasalamat niya sa buhay. At hindi ito puro benta ha. Tingnan niyo yung mga nakasulat. Tinola, fried chicken, sino ba namang hindi magiging grateful dyan? Kaarawan ng pamangkin na si Ayel, oras para sa pamilya, pati yung simpleng nakapahinga ng maayos. Alam nyo, para sa kanya, tagumpay din yan, kasing halaga yan ng isang malaking deal. So, paano na ginawa?
Simple lang, pero ang tindi ng epekto. Number 1, lahat ng panalo isinusulat niya. Kahit yung $12 na benta lang yan, panalo pa rin yun. Number 2, sinasama niya yung mga personal na kagalakan. Kasi, hey, hindi naman puro trabaho ang buhay, di ba? At number 3, ito yung pinaka-importante. Araw-araw niya tong ginagawa. Yung consistency, yun ang naging pundasyon niya, hindi yung mga malalaking resulta. Kaya balik tayo sa tanong kanina. Yung nangyari noong Nobyembre, tsamba lang ba? O may formula ba talagang gumana gito? Malinaw na hindi ito tsamba. Resulta ito ng pagbuo niya ng sarili niyang sales style habang nananatiling nakaground sa pasasalamat. Every single experience, lahat ng pagkabigo, lahat ng rejection, bawat araw sa gitna ng tagtuyot, lahat iyon naging bricks, naging semento na bumuo ng pundasyon para doon sa dambuhalang tagumpay na yon. At iiwan ko kayo sa mismong sinabi ni Paolo. Sabi niya, tsamba lang ba talaga? Tingnan natin kung ano ang dala ng 2026, kung mananatili tayong pare-pareho. Alam nyo, hindi yan pagyayabang isa yang hamon sa sarili. At paalala na rin para sa ating lahat, ang tunay na laban hindi lang sa pag-abot ng tagumpay, kundi sa pagpapanatili nito. At yon, nagsisimula sa consistency at sa isang pusong marunong magpasalamat.